Special episode 3236, 3237, and 3238. Ngayon alamin natin sa mga Diyosa kung ano pa ba ang pwede nilang i-contribute na information sa atin na dapat nating pagkukunan ng basehan sa nakukuha nating mensahe din dito sa daily episode natin. Kasi this is the goddess of all the spirits and nature, elements and everything. So, ask natin sa kanila kung ano yung mensahe nila, okay? Una, inexperience. Pangalawa, grabe naman ito, generosity. And pangatlo, communion. Ay, nako. Ito yata yung ng mga Diyos ko, ang bibigat ng mensahe ng mga Diyosa. Okay. Ang sinasabi ng Diyosa dito, una is inexperience. Ibig sabihin, dahil sa kakulangan ng kaalaman mo sa mga problemang pinasok mo, kaya ka nalulugmok sa ngayon. No? Halimbawa, pumasok ka sa isang relasyon na hindi mo kayang labasan or hindi mo kayang tapusin. Pumasok ka sa isang scenario kung saan nangutang ka and then hindi mo kayang bayaran. Sa isang trabaho na may kontrata na hindi mo kayang tapusin ang kontrata at sa isang patakaran na sinabi mo kaya mo pero hindi mo magawa. Yun ang isa sa problema mo. And then, yung iba, yung problema nila, sinasabi ng goddess, is yung generosity. So, ibig sabihin, may mga tao talagang madamot. May mga taong manhid, may mga taong walang konsensya, may mga taong, in short, walang utang na loob. 'Di ba? Na, pagkatapos nilang matanggap, kung ano man yung mga ibinigay mo, ibinahagi mo, ay baliwala ka sa buhay nila, 'di ba? Tapos kasi yung ibinahagi mo is hindi lang pera eh. Yung iba, 'di ba, kapag abroad ka talagang mga pasalubong binibigay sa iyo. And then kung tawag nito, kung sa relasyon naman, ginawa mo lahat, Kahit ayaw ng pamilya mo, ipinaglaban mo. Imbes na gusto mong mag-abroad, mas pinili mo siya kaysa mag-abroad ka. Kahit ayaw ng mga kaibigan mo, pinakisamahan mo siya, pinakitunguhan mo siya, nirespeto mo siya. Yun yung pinakamahalaga doon. Isa yun. Tapos ganun din sa pagkakaibigan na dahil para sa'yo, hindi lang siya simpleng kaibigan, kundi kapatid na barkada pa, kaklase pa, kapitbahay mo pa. So, kapag nakarinig ka ng hindi magandang binabato sa kanya, sumasagot ka ng palaban. Kasi alam mo di ba? Isa yon, yung pagiging mabuting tao, minsan hindi lahat, which is true. Kasi hindi lahat ng tao mabait sa totoong buhay. Yung iba, mabait lang dahil nasa harap ng kamera, nasa harap ng konseho, nasa harap ng mga tao na bumuboto sa kanila para mailuklok sila sa posisyon na meron sila ngayon. Yung iba naman, nakikipagplastikan para magmukhang mabait, magmukhang anghel, at magmukhang malinis sa mata ng ibang tao. Yon yung pangalawa, di ba? Dito sa huli, the communion card. Ito yung baraha na iilan lang ang marunong umamin sa sarili niyang pagkakamali, sa sarili niyang pagkukulang, at sa sarili niyang kapintasan. Kasi hindi rin lahat aamin sa kanilang pagkakamali, pagkukulang, kapintasan. At dito pumapasok ang ugali ng isang narcissistic at isang ma-pride na tao, stubborn. Ito yun Ito yun, andi dito lahat. So ngayon, ito yung mga ugali na nire-raise ni Goddess na posibleng maging problema ninyo sa araw na ito and onwards. So ibig sabihin, mga tao
na walang eksperyensya sa pamumuhay, mga taong madadamot, at yung mga taong matitigas ang ulo. Dito sa inexperience, gusto ko lang magbigay ng additional warning kasi papunta tayo sa Valentine's Day. At dito, lahat ng inosente, maluloko. At kahit gaano ka katalino, kung lalasingin ka, gagayumahin ka, lalasunin ka, 'di ba? Wala kang magagawa. Lalong-lalo na kung ikaw yung tipo ng babae na sasama sa isang grupo na hindi mo alam na yung pagsama mo pala is iba na yung plano nila sa'yo. So mag-ingat kayo kasi baka yung iba pugutan ng ulo, yung iba tsap-tsapin, no, 'di ba? Alam niyo naman 'yan. So bago pa mangyari lahat 'yan, no, magpahula kayo kung maganda ba itong taong ito pakisamahan, okay ba itong araw na ito puntahan, ito ba talaga yung taong totoo sa akin? Kasi malay mo, yung tao palang natutuo sa'yo is nasa paligid mo lang, ba't ka pa naghahanap sa malayo, di ba? Meron naman mga tao na naging bahagi ng buhay mo noon, na buong akala mo, hindi siya yung taong nakatadhana sa'yo. Pero it will be too late to realize na yun pala yung tao para sa'yo at yun pala yung tao na gusto mong makasama habang buhay. And then, dito naman sa generosity naman, kung ikaw ay isang anak o isang kaibigan na pinagdamutan mo ang magulang mo, kapatid mo, at ibang tao, at nagmayabang ka, sa bandang huli, pag naubos yan, mahihiya ka ng humingi doon sa mga taong hindi mo rin binigyan. Kasi, ang pangit naman, di ba? Nung walang-wala ka, sila nandyan para sa'yo. Tapos nung ikaw nagkaroon, hindi mo man lang sila nabalikan kahit maliit or kahit konti. Tapos nung ulit, nawalan ka, ewan ko lang kung may guts ka pang bumalik doon sa mga tao na hindi mo nilingon nung panahon na meron ka na. At ito namang communion card sa sitwasyon, hindi naman, para lang kasi sa taong diretso, no? Sa taong open sa katotohanan. Kung nagkamali ka, tanggapin mo, aminin mo, para wala nang maraming chismis, dagdag bawas sa istorya, 'di ba? Kasi bago mo ginawa yan, alam mo na kahit ilihim mo yan, darating ang panahon, malalaman din. So by the time na nalaman na nila, maging handa ka. Kasi ginawa mo eh. Ganon yung utang. So kung nangutang ka para lang ilakwatsa, at hindi mo nabayaran, at sinampahan ka ng kaso, at hindi mo mapatunayan na inosente ka, ibig sabihin, ikaw ang may diferensya. Pero pag dumating sa asunto na napatunayan mo sa sarili mo, halimbawa, na ginamit lang niya yung pangalan mo, at hindi talaga ikaw yung gumasta, di mananalo ka, makukuha mo yung hustisya. Ganun din yun sa relasyon, sa trabaho, sa hatian ng mana, sa hatian ng yaman, sa kumpanya na pinagtatrabahuan mo, kung meron kang mga separation pay, etc., etc. So maraming consequences at maraming dahilan, pero yung nire-raise dito ni universe at ni mga goddess is, yung posibleng dahilan na magpapahamak sa inyo is itong mga ugali na ito. So kung meron ka sa mga ganitong ugali, ngayon pa lang magdesisyon ka ng baguhin para hindi mo pagsisisihan ang buong 2024 mo. Okay? So, maraming salamat ho sa lahat-lahat. Pakisuporta na lang din po yung YouTube channel ko at saka yung Facebook ko. Andyan yung link sa bio. Kung gusto nyong mag-book ng full private reading, let me know lang po. Then, ganun din po sa mga rituals. Good afternoon!